Mainit na balita sa ngayon sa mundo ang pagkakadakip kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. May mga ulat din naman na siya ay nangangailangan ng atensyong medikal dahil siya ay diabetiko at maaaring magkaroon ng diabetic ketoacidosis. Pero ano nga ba itong diabetic ketoacidosis o DKA at ang mga diabetiko ba ay talagang prone sa pagkakaroon nito? Paano maiwasan? Halika kayo, pag-usapan natin yan. Okay, bago ko po simulan ng explanation tungkol dito, gusto ko lamang po sabihin na wala akong pinapanigan. Ginawa ko itong video na ito dahil tinatanong lamang ako ng mga tao tungkol sa DKA, sasagutin ko lamang po kung ano ito. Huwag nyo nang haluan ng politika ang page na ito dahil wala akong pinapanigan. Naniniwala pa rin po ako na kahit na sino ang mamuno, hindi pa rin ako papakainin ng mga yan. Ako pa rin ang magtatrabaho para sa sarili ko at sa pamilya ko. Okay? O ito na nga, balita na nga sa ngayon na si Pangulong Rodrigo Duterte ay mayroong diabetes at kinakailangan niya ng atensyong medikal dahil dito sa DKA o diabetic ketoacidosis. Nag-release pa nga ng isang medical document recently online tungkol dito. Anyway, ang diabetic ketoacidosis po ay nangyayari sa mga taong mayroong diabetes kapag hindi nagagamit ng maayos ang glucose bilang enerhiya dahil po pwedeng wala o kulang ang napuproduce na insulin sa katawan. Tapos ang consequence niyan, nagbe-breakdown ng mabilis ng fat para gawing source of energy. Ang ating liver naman, ipoproseso yung fat na yan para maging ketones na siyang po pwedeng magdulot ng pagiging acidic ng katawan. Hence the term diabetic ketoacidosis. May diabetes ka, nag-produce ng ketones, nagkaroon ng acidosis. Yung ketones, ginagamit naman normally yan ng ating muscles at heart bilang energy, pero kapag ka masyadong mabilis at nagbi-build up yan sa dugo, po pwede yung maging toxic at yung dugo na yan po pwede maging acidic. Mas malala ito sa type 1 diabetes, lalo na kung hindi pa diagnosed. Pero sa mga taong mayroong type 2 diabetes po, pwede rin pong magkaroon nito, pero less common and less severe naman. But usually triggered by prolonged, uncontrolled sugar, hindi nakakainom ng tama ng gamot o hindi nakakapag-take ng gamot o yun na nga, pasaway talaga sa diet. Inom ng pa rin ng mga soft drinks. Masyadong marami nakakain carbohydrates at po pwede rin mayroong infection. Ilan sa mga sintomas naman yan para malaman kung mayroong ganito ay ang pakiramdam ng mga sumusunod. Matinding pagkauhaw, madalas na pag-ihi, matinding pagkapagod, pananakit ng tiyan, pagsusuka, panlalabo ng paningin, mabilis na paghinga, at may amoy na parang prutas or acetone sa hininga. Kapag ganyan po ang pakiramdam ninyo o ng kasama ninyo sa bahay at sa buhay, dali na agad sa ospital. Ang tanong natin, posible nga bang si dating Pangulong Duterte ay magkaroon ng DKA? Hindi po natin alam, pero sabi nga po natin, lahat ng may diabetes po pwede magkaroon nito kung hindi mag-iingat sa mga kinakain at iniinom. Iwasan po masyadong maraming simple carbohydrates tulad ng mga juices na ganito, mga carbonated beverages or soft drinks, white rice, at mag-focus po tayo dapat sa mas maraming whole grains, sa mga whole foods. Tubig na lamang po ang inumin para din po makaiwas sa dehydration. Mas mainam rin po kung babantayang maigi ang blood sugar levels araw-araw at tandaan, hindi laro ang diabetes at hindi rin po dapat laro-laruin ang thought ng diabetic ketoacidosis dahil ang DKA ay mayroong mga sintomas na magpapakita na ito ay isang medical emergency. Recently din naman po, naglabas ng reports tungkol sa sinasabi ng presiding judge sa trial na ito na ayon sa mga doktor ng korte na check naman po ang dating Pangulo at nagpakita na siya ay mentally aware and fit matapos ang further tests sa detention facility. Well, hindi ito para magbigay ng kung anong side. Sabi ko nga po sa inyo kanina, wala akong pinapanigan. Bilang isang doktor, natatanong lamang po ako ng mga nagme-message sa akin kung ano nga ba ang DKA na ito at kung delikado nga daw ba talaga, kaya sinasagot ko lamang. At sana po may natutunan kayo, pakishare na rin po sa inyong mga kaibigan, baka sakaling mas marami pa tayo matulungan. See you next episode. Ingat!